Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikawalo sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Rescue Capability Demonstration at Incident Command System Orientation with Tabletop Exercise isinagawa sa lungsod. Kabataan mula sa mga bansang Japan, Taiwan at Indonesia dumalo sa Youth and Educator Summit for Education for Sustainable Development. Mga aplikante sa pagkakaroon ng prangkisa sa lalawigan, posibleng pagbigyan ayon sa LTFRB. Sa detalye ng ating mga balita, kaugnay ng konstruksyon ng Abaton Maidlang Bridge na ilang linggo na lamang at matatapos na, sa kabila ng mga usaping kinakaharap nito, marami naman ang natutuwa dahil sa mas mabilis na transportasyon sa pagitan ng mga barangay na nasa magkabilang bahagi ng tulay. Ilang residente ang aming nakapanayam at isa sa kanila si Aling Bernarda Amparo, 92 anyos, residente ng Barangay Maidlang 2 at isa sa nagmamay-ari ng pribadong lupa na pansamantalang dinaraanan ng mga motorista. Ayon sa ginang, siya ay natutuwa sapagkat hindi na nila kakailanganing mahirapan sa pagsakay ng bangkang demotor para lamang makarating ng lungsod para sa pamimili o paghahatid ng kanilang mga kalakal. Di salamat sa mas mangyayari lang tulad. Malapit ng pabayan. Malapit ang pabayan. Dagdag pa niya, nakagisna na nila ang pagsakay sa bangkang demotor kung kaya't danas nila ang hirap ng transportasyon gamit ang bangkang demotor. Kaya't sila ng kanyang pamilya ay natutuwa sa nalalapit na pagtatapos ng nasabing tulay. Samantala, amin ding nakapanayam ang punong barangay ng Gutad na si Kapitana Maria Delia Atienza Bariga. Dahil sa kinakaharap na problema ng kanilang natatabag na kalsada, nananawagan siya sa kinauukulan upang magawa muli ang nasabing kalsada, kung saan maraming karatig na barangay ang nakikinabang dito, lalo na at nalalapit ng matapos ang Abaton Maidlang Bridge. Ako po ay lubos na nanawagan sa inyo, Governor Umali, na baka naman po pwedeng inyong mabigyan ng pansin ang aming karsadang napuputol na. Hindi na lang po natatabag, napuputol na. Baka naman po sakaling mapanood nyo ang hinaing namin ito na taga-barangay Gutad, ay pakibisita lang po at nang makita ninyo ang katatayuan ng karsadang natatabag. Maraming salamat po. Anya pa, magkalong tuwa at lungkot ang kanilang nararamdaman. Masaya sila sa nalalapit na pagkabuo ng tulay, subalit nalulungkot sila sapagkat sa pagkabuo ng nasabing tulay ay kasabay naman ng unti-unting pagkasira ng kanilang daan. Sa dahilang ito ay sinabi ng punong barangay ay mababaliwala umano ang kanilang barangay sapagkat magkakaroon na ng daan ang ilang karatig na barangay. At ang kanilang pinaplano na makipagkaisa sa mga ito ukol sa paghiling sa gobyerno na maipagawa ang naturang daan ay maaaring mabaliwala. Ang nasabing kalsada ay nagsimulang masira noong taong 2001 at unti-unti nang gumuguho sa pag-agos ng ilog bunsod sa mga nagdaang malalakas na bagyo na dahilan ng pagbaha na siyang sumisira sa nasabing daan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people
bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Sa ating ulat panahon, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Florita. Base sa inilabas na ulat ng Pag-asa, alas 10 ng umaga, ika-8 ng buwang kasalukuyan, nasa layong 610 kilometro hilagang silangan ng Basco, Batanes o 180 kilometro timog kanluran ng Okinawa, Japan. Taglayang lakas ng hangin na 185 kilometro bawat oras. Kumikilos ang nasabing bagyo sa direksyon patungong Hilaga sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Inaasahang nasa layong 200 kilometro hilagang kanluran ng Okinawa, Japan ang nasabing bagyo Martes ng gabi. Samantala, makakaranas pa rin umano ng mga pag-ulan ang mga probinsya ng Palawan, Mindoro, Cavite, Batangas, Zambales at Bataan habang ang natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas ay makakaranas ng mga manakanakang pag-ulan. Samantala, umusad sa lungsod ang 2 araw na Rescue Capability Demonstration at Incident Command System Orientation with Tabletop Exercise na isinagawa sa PTV Building ng PPA Calapan City umaga ng ika-8 ng Hulyo ng kasalukuyang taon sa panguna ni Office of the Civil Defense Region 4B Regional Director Eugene Cabrera at Oriental Mindoro PDRRM Officer Rowena Sanz. Kabilang rin sa mga nagsidalo mga opisyal ng SOLCOM sa pangunguna ni Operation Officer LTC Allen Raymond Tomas, PCG Acting Station Commander Lieutenant Lawrence Tamayo, PPA Calapan Port Manager Engineer Eduardo Goles, ganun rin sina Orming PPO Provincial Director Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus, PSD Chief Nelson Aboboto, BFP at iba pa. Ayon kay OCD4B Regional Director Cabrera, layunin nito na magkaroon ng sistematikong pamamaraan ng pagpaplano at paghahanda laban sa banta ng kalamidad, kung saan kabilang umano dito ang mga aral na natutunan sa mga nagdaang aksidente at kalamidad. This is one of the response systems na ina-advocate ng National Government to be able to have a uniform response mechanism in case merong malalaking disaster na mangyari. It has been proven effective in a lot of instances already. Yung black nursery ng pest nagamit siya, it was very useful. Nakita natin dito yung nating possible contingencies at na-implement yung mga basic principles ng incident command system. So, yung sistemang ipinatupad doon resulted to the minimization of casualties. O talagang wala talagang casualties doon. And whatever threat na nakita, nabigyan ng answer because of the system. So, hindi kasi ito yung normal course natin. This is just a shortened version of the incident command system course. But we're expecting them to have basically a working grasp of the principles of ICS. Para makita lang nila yung basic features, how it is being implemented, paano magtayo ng structure, and how, most especially, paano maggawa ng incident action plan. Without which kasi bara-bara yung ating mga operations. So kailangan, ito lang yung matutunan sana ng ating mga participants, how to make an incident action plan. Okay na tayo, na-accomplish na natin yung ating objective. Ibinahagi rin ng opisyal sa mga nagsidalo sa pamamagitan ng mga modules o presentasyon ng mga nararapat gawin at mga plano, gayon din ang mga programa at proyektong nararapat isakatuparan ng mga nasabing personalidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa buong lalawigan sakaling magkaroon ng hindi inaasahang banta ng kalamidad. Antabayanan ang iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN,
premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, umarangkada ika-8 ng Hulyo ang Youth and Educator Summit for Education for Sustainable Development 2014 sa Benedictine Nuns of the Eucharistic King, kung saan dinaluhan ito ng mga kabataang mag-aral buhat pa sa ibang bansa gaya ng Indonesia, Taiwan at Japan, kabilang ang mga piling mag-aral mula sa lungsod at bayan